Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa microvascular dysfunction ng mga coronary arteries. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang micro ay nangangahulugang napakaliit. Kaya alam nating lahat ang tungkol sa mga bara na maaaring magdulot ng atake sa puso. Ang mga ito ay dahil sa mga bara sa loob ng mga pangunahing daluyan ng dugo. Ang mga pangunahing daluyan ng dugo ay nagbibigay daan sa mga mas maliit na daluyan ng dugo sa loob ng puso. Ang sakit sa mga arterya ay maaari ring magdulot ng mga problema. Kailangan nating malaman ang tungkol dito. Kaya ang mga pangunahing sintomas ng mga pasyente na may ganitong uri ng sakit ay magiging katulad ng mga pangunahing bara tulad ng pananakit ng dibdib kapag naglalakad, hirap sa paghinga kapag naglalakad, palpitasyon kapag naglalakad, at doon pumupunta ang pasyente sa OPD upang maunawaan kung may problema sa puso. Kaya ngayon sa mga pasyenteng may sakit sa microvasculature na nasa napakaliit na mga daluyan, karaniwang normal ang ECG at echo, ay kapag ginawa natin ang treadmill test, ang treadmill ay magpapakita ng positibo. Kaya kapag positibo ang treadmill, karaniwang inirerekomenda namin sa mga pasyente na sumailalim sa CT coronary angiogram o coronary angiogram. Yan ba yun, hawadat kiwaan natin ito mga pagsusuring ito, impacto nito na ang mga pangunahing arterya ay malinis. At ang microvasculature ay karaniwang hindi nakikita sa mga pagsusuring ito. Ngunit ang mga implikasyon ng partikular na fenomenang ito na tinatawag ding minoka o inoka ay karaniwang nangangahulugan na sila ay may mas mataas na panganib para sa mga hinaharap na kaganapan at ang kanilang mga risk factor ay kailangang pamahalaan. Ngayon, ang sakit na ito ay mas karaniwan sa mga kababaihan at karaniwang mas laganap sa mga taong may diabetes, hypertension. At kung hindi ito maayos na magamot, maaari itong humantong sa karagdagang mga bara bayon sa hinaharap at maaari ring humantong sa tinatawag na heart failure na may preserved ejection fraction. Kaya ngayon, ang mga taong may ganitong uri ng sintomas o partikular na diagnosis ay kailangang maging mas alerto sa pagkontrol ng mga risk factor. Kailangan nilang i-optimize ang kanilang mga risk factor. Hindi ito lantad na sakit, ngunit tiyak na isang tagong sakit na maaaring humantong sa lantad na sakit sa paglipas ng panahon na maaaring maging nakamamatay. Kaya't ito ay isang babala, parang isang metabolic syndrome sa loob ng mga coronary artery. At nangyayari ito dahil ang layer ng mga daluyan ay may sakit at ang sakit na ito ay konektado sa mga risk factor tulad ng diabetes, hypertension, paninigarilyo at stress. Kaya't ang ginagawa ng lahat ng ito ay binabago nila ang microenvironment ng mga partikular na daluyan at nagsisimula ang pamamaga sa mga microvessel na ito. Kapag may pamamaga, may siksikan at walang daloy ng dugo. Kaya't kapag gumagawa kami ng angiogram, minsan sa isang napaka-significantly na may sakit na microvasculature, natutuklasan namin na ang daloy ng dugo ay napakabagal. Ito ay tinatawag na slow flow phenomena. Nangyayari ito dahil kapag ang iyong tubo ay napakalinis at ang daloy ay maaaring mangyari ng buo, ang daloy ay napakabilis. Ngunit kapag may bara sa napakalayong bahagi, ang daloy ay magiging napakabagal. Ngayon, ito ay isang indikasyon na ang microvasculature ay malubhang naapektuhan. Noong una, inakala na ang partikular na phenomena na ito ay hindi masyadong mapanganib. Hindi. Tiyak na hindi ito mapanganib. Ngunit ito ay isang babala sa doktor at pati na rin sa pasyente na kontrolin ang mga risk factors ng maayos upang ang kanilang mga hinaharap na pangyayari ay matagumpay na makontrol at mapigilan. Ngayon, ito ay sa maikling salita tungkol sa microvascular dysfunction ng coronary arteries. Salamat!